the unexpected ang patakaran ng mga rescue team. Kaya para sa Metro Rescue, kahit papunta sila na sunog, hindi na sila nag-alinlangan na iligtas ang isang motoristang na-aksidente na agaw buhay na. May tawag sa amin sa radyo na may sunog Apog Street, corner Pag-asa. Pero pagdating namin doon na nakagapan naman ng taong bayan yung sunog, kaya umuwi na kami. Pag rumiresponde kami sa sunog, kasama namin lagi yung aming ambulansya na Metro Rescue. Dahil hindi natin masabi, minsan may aksidenteng nangyayari sa sunog. At nagkataon naman na nung rumisponde kami sa sunog sa may sunog Apog, biglang may tawag sa amin na may na-aksidenteng nakamotor sa may Luna Street. Kaya narespondihan agad. May killer accident. Siya yung kanina nagmamadali. Na motor? Siya yung gusto niya responde. Nakita po namin yung motor niya po, tsaka siya na nakabulag tapo sa gitna ng kalsada. At wala po siyang malay. Pagdating po, pagka-check ko po ng kanyang ng response, ay hindi po siya umiimik. At meron po siyang tama sa ulo, sa likod po ng kanyang batok. Unconscious pero breathing. Sa aming pong brigada, basta't po ang alarma ay nasa loob po ng aming immediate area, ay responde po ang aming mga unit na kahit isang tao lamang po ang nasa loob. Ayun. Ito bukol. Nakita ko na din na meron siyang dugo na lumalabas sa kanyang tenga. Ito po ay isang senyales na humampas po ang kanyang ulo sa semento. Alcohol. So basically yung blood pressure medyo stable. Ang injury more of sa occipital area here, no? So more sa left ata yung tama niya. But ang concern is may blood siya sa may lumalabas sa ear. So kailangan ma-assess kung may fracture yung base ng skull. So fatal yan kasi kung may fracture sa base ng skull, pwedeng mag-herniate yung parts ng brain. So it can cause respiratory failure. Critical yung situation niya, no? So kung meron siyang blood clot sa ulo, so pag nag-expand yun, magko-compress yun doon sa brain niya, it can lead to death. Ang best option dito kasi i-CT scan, tapos i-refer sa neurosurgery kasi more of ang tama niya sa ulo. So anything na may finding sa CT scan na may blood clot, so that will mandate surgery. So yun yung next step din. Hindi ko na maalam kasi kaya iba kami ng bahay, pero kasama ko nung nag-text sa akin, sabi para daw nagpapaalam na dahil daw sa anak ko dahil may sakit din daw. Siguro napainom, tapos gano'n na naging tema ng sarili. Hindi ko na alam yung mga sumunod. Ano masakit sa'yo? Kaya umaakay na po ang pasyente, posible pong nagkaroon na po siya ng malay at sa oras na po yun, naramdaman na po ang kanyang sakit na tamo sa aksidente. Wala po siya asawa. Wala po rin siya anak. Ang tanging mama ko lang at saka yung kamag-anak ko sa Santos ang nasa namin tutulong dito. Wala naman po sana yung hindi magandang nangyari sa kapatid ko. Wala naman po natuklap na balat sa ulo ng kapatid ko. Tanging doon na sa loob ng utak niya, nagkaroon ng medyo pasa. At
meron daw konting dugo, kaya nung pinagamot siya, pa-CT scan lahat para lumabas yung dugo sa tenga. Hindi na raw siya kinakailangan operahan. Gagamutin, kukunin sa gamot. Galing ako sa inuman ng kaibigan na plus pamangkin na rin. Tapos may narinig akong sunog malapit sa alaga ko, may binabantayan akong pamangkin. Nagmadali ako. Yun na naging ang cause ng accident. Pagmamadali ko. Mayroon palang blackout na ganun. Hindi ko nga naalala na sumakay pala ako ng motor, ganun. Tapos ganito nangyari. Natutunan ko na huwag talaga magdadrive ng lasing. Bitaw ka nga! Mali ako! Pero huwag niyo kong saktan! Labas mo yung sinasabi mong totoong may lalaki ako. Hindi ko Dahil nga kung talagang kaya. totoong may lalaki ako, ilabas mo Dahil mahal yung kita. ebidensya mo. Sabi ko na sa'yo,